Good morning, everyone, and especially to our guests, our visitors. Uh, we have a new theme that is something to do with evangelism. So, uh, new theme, but this is something that had been done by God's people for over 2,000 years now. So we have to do this in our generation, and but we have to first know what it is, and that is our theme. Evangelism. What is evangelism? For this Sunday, we'll talk about what is evangelism and who should evangelize. What is evangelism? Evangelism is preaching, proclaiming, or communicating the gospel or the good news of salvation. It is delivering the message that Jesus Christ gave his life as a sacrifice for our sins, so that anyone who accepts him as his or her Savior will receive eternal life. In dying for our sins, he ensured salvation for anyone who believes in him. Evangelism is preaching, proclaiming, or communicating the gospel. So, yan ang dapat malaman natin. I-proclaim at i-communicate ang gospel of our Lord Jesus Christ regarding salvation sa ibang mga tao, lalo na doon sa mga hindi pa nakaalam patungkol dito. Ang content is the message na si Jesus Christ ay binigay niya ang sariling buhay niya as a sacrifice for our sins, so that anyone who accepts him, ang sino man, at that means sino man who accepts him, natatanggap sa kanya bilang tagapagligtas, ay magkakaroon ng eternal life o buhay na walang hanggan. Dahil sa pagkamatay ni Jesus para sa ating makasalanan, binigyan niya tayo ng assurance na kaligtasan sa bawat isa na mananampalataya sa Kanya. That means bawat isa. Walang pinipili ang Diyos o ang ating tagapagligtas na mga tao na ililigtas. Kahit yung nasa cross ay naligtas, yung isang kasama niya doon sa cross, naligtas yon dahil nag-propose siya, accept siya na si Jesus ay siya yung Savior at Lord at King. Sabi niya, Lord, remember me when you are in your kingdom. Just imagine that. So, titingnan natin yung mga sinabi sa Bible na si Jesus mismo ang nagsabi dito sa mga ilang mga verses na makikita natin sa Bible patungkol sa buhay na walang hanggan na siya lang ang makabigay. As the Bible tells us sa John chapter 10 verse 10, I came that they might have life, sabi ni Jesus. I came that they may have life. Yan ang sabi ni Jesus. So, kung wala siya, wala tayong buhay. At anong buhay ang sinasabi nito ni Jesus dito sa sinabi niya? Buhay naman tayo eh. Hindi ba masasabi natin na buhay naman tayo? Ano pang buhay ang ibibigay niya sa atin?
Ang ibig niyang sabihin buhay dito ay spiritual life na nawala ni Adam and Eve noong panahon na nagkasala sila. At binabalik ito ni Jesus. So sabi niya, I came that they might have life. Ganon din sa John 3:16. Marami sa atin ang naka-memorize ng verse na yan. Sabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His only Son. He gave His only Son. Patungkol sa Kanya. So that everyone who believes in Him, everyone, nandyan na naman yung everyone. Kahit sino na mananampalataya sa Kanya, may not die, but have eternal life. Yan. Eternal life ang sinasabi ni Jesus na matatanggap ng bawat tumanggap sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas. Gusto ko lang i-reiterate at i-explain itong sabi ni Jesus na everyone who believes in Him may not die. Baka sabihin natin na hindi na tayo mamamatay sa ating mga katawang lupa kung mananampalataya tayo kay Jesus. Ang ibig sabihin nitong everyone who believes may not die ay yung spiritual life hindi na mamamatay dahil magkakaroon na ng eternal life yung isang taong manampalataya kay Jesus. So, kahit ang mga katawang lupa natin ay maiwan natin dito sa lupa, iiwanan talaga natin dito sa lupa itong katawang lupa natin. Sabi ng Panginoon, from dust you came and to dust you will return. So, iiwanan natin yung katawang lupa natin dito sa lupa, pero may eternal life tayo sa ating mga spiritual na part ng buhay natin. Spiritual, eternal life, sabi dito sa Bible. So, itong eternal life ay buhay na walang hanggan doon sa kingdom ng ating Panginoon, hindi dito sa mundo, sa ganitong klaseng pamumuhay. Ang eternal life ay doon sa kingdom ng Panginoon. Amen. At isa pa, sinabi ni Jesus pa rin sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Amen. Wala nang ibang daan, wala nang ibang katotohanan at wala nang ibang makapagbibigay sa atin ng buhay. Si Jesus lang. Sabi niya, no one comes to the Father except through me. Amen. So, yan ang mga sinabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili bilang Savior natin na magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Ito ay mga katotohanan na dapat nating i-share sa ibang mga tao. Mga katotohanan na dapat malaman din ng iba. Hindi dapat ito mag-stop sa atin. Itong mga katotohanan, dapat magkakaroon din ng opportunity yung iba para makarinig niyan at para maligtas sila. Jesus wants everyone to know this truth so that they can be a part of God's glorious plan of establishing a kingdom whose inhabitants are called the children of God. Kung nanampalataya tayo kay Jesus, naligtas tayo, ibinigay sa atin ang authority na tawaging mga anak ng Diyos, sabi sa Bible. So, ito ay mga kaanakan ng Diyos
ang mag-i-inhabit ng kanyang kingdom doon sa kaharian niya. So this sharing of the truth, the good news of Jesus, is called evangelism. Jesus Christ is the center, the focus of evangelism. So, nalaman na natin kung ano ang evangelism. It is the sharing of the truth that Jesus is the Savior. Jesus paid for our sins, and we can now be saved and have eternal life through Him by accepting Him as our Savior and Lord. So, si Jesus ang sentro, ang focus ng evangelism. Now, I would like you to know kung saan ang galing yung word na evangelism. Okay? Evangelism comes from the Greek words euangelion, or a good message, or gospel. Yan ang euangelion. Greek word yan. At ang isa pa ay euangelizo, or to announce, to declare, to bring, or communicate this good news. So ayan. Yan ang makikita natin sa Bible, especially sa four Gospels. Makikita natin yung mga words na yan sa Greek, dahil isinulat sa Greek yung mga New Testament books. Those who practice evangelism are indeed delivering a message, one of extraordinary good news, life-giving and transformative, with eternal applications or implications. Tayo na mag-i-evangelize, ay magdi-deliver tayo ng message, good message. Yan ang gospel, a good message. One of extraordinary good news, life-giving and transformative. Dahil kung tatanggapin yan ng mga makakarinig niyan, sila ay mababago. Mababago ang kanilang buhay. Mababago ang kanilang future, ang kanilang destiny, eternal destiny nila. Mababago ang kanilang buhay talaga. So, kailangan nating paghandaan ito para malaman natin kung paano ang mag-evangelize, dahil sa atin inilagay ng Diyos ang responsibility upang ipaalam sa ibang mga tao ang message ng kaligtasan kay Jesus. So, okay, sa slide number 8, how important is knowing the gospel? Ano nga ang gospel? It is good news. It is good news. Yan ang isang word sa gospel. Translation niya, good news. As Jesus tells His disciples on John chapter 5, verse 24, very truly I tell you, sabi niya, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Just imagine that. Sabi ni Jesus, sino man ang makarinig ng aking salita at mananampalataya sa nagpadala sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, we have to hear God's word. We have to hear the words of Jesus. And have faith on Him who has sent Him. And sabi niya, and will not be judged, but has crossed over from death to life. Hindi na tayo i-judge kung pupunta ba tayo sa impyerno o kung ano. Dahil pagtanggap natin kay Jesus bilang tagapagligtas natin, yun na ang paraan para mag-cross tayo mula sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan. So, si Peter, nagsabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow about His promise, as some people understand slowness. Bakit sinabi yan ni Peter, the Lord is not slow about His promise, as some people understand slowness. The Lord is not slow about His promise. Dahil mayroong mga tao, sa time na si Jesus kasi nag-promise na babalik. Sa time na mga 20, 30 years later siguro, yung ibang mga tao na tinuruan na si Jesus ay babalik, mga member siguro ng mga church din sila sa time na yon, ay parang mayroon na silang mga kaisipan na hindi siguro babalik si Jesus dahil matagal na panahon na sinabi na babalik siya pero hindi pa rin bumabalik. Oh. So, sinabi ni Peter, the Lord is not slow about His promise, as some people understand slowness, but is being patient with you. Yun pala ang dahilan bakit hindi pa dumating si Jesus kaagad. He is patient with those who have not yet known the way to eternal life. Kailangan nabigyan ng opportunity yung iba para makarinig upang sila ay maligtas din. He does not want any to perish but wants everyone to repent. Sabi ni Peter sa verse 9 ng 2 Peter chapter 3. He does not want anyone to perish but wants everyone to repent. Amen. So, hanggang ngayon, di pa bumabalik si Jesus. Nagbibigay pa rin siya ng time para doon sa mga kapatira natin, mga members ng family natin, mga friends natin, mga associates natin, mga kasama natin sa ating community na makarinig ng katotohanan patungkol sa kaligtasan upang sila ay maligtas din. Jesus had a message, one He came to earth to deliver and to teach, to die for, and rise again for every single one of us. Para sa lahat. Para sa lahat ang kaligtasan. So alam na natin ang importansya ng pagkaalam ng balita patungkol sa kaligtasan. It is very important. Sabi nga ni Jesus, whoever hears my word and believes who sent me has eternal life. Amen. It is my prayer that everyone would hear. Everyone that we approach, everyone that we come in contact with, to tell this message, this important message about salvation through Jesus Christ, would hear, would listen, would respond. Amen. There is no salvation except in Jesus. Acts chapter 4 verse 11 and 12 says, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. Sabi ni Peter yan sa mga Israelites, nireject niyo si Jesus. Ito yung na nireject nyo. At siya ang naging cornerstone.
Siya ang naging pinaka-importante na part ng building na itinatatag. Siya ang cornerstone. Sabi ni Luke sa Acts chapter 4 verse 12, "And there is no salvation in no one else." Walang kaligtasan sa kahit kanino paman. "For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Dahil wala ng pangalan na ibinigay dito sa ilalim ng kalangitan na ibinigay ang Diyos para sa pangalan na yan ay maligtas tayo sa pangalan lang ni Jesus Christ. Amen. So, we have to acknowledge the truth that there is no salvation in any other. In our religion, in other people who say that they are the Messiah, they are the Savior. There is no other except Jesus. Amen. So we have to thank the Lord. Dapat pasalamatan natin ang Panginoon dahil ibinigay niya sa atin ang pusong mapagpakumbaba. Tinanggap natin ang mensahe ng kaligtasan at naligtas tayo. Amen. So, the work of evangelization is so vast. Dito na tayo sa number 2 na natin. Ang number 1 is what is evangelism. Ang number 2 is who should evangelize. So the work of evangelism is so vast, it could not be done by church leaders only. Kasabihin ng iba, mga church leaders lang ang dapat gumawa niyan. Hindi yung mga members, mga leaders lang. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible. 1 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang sa 4. "This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who wants all people to be saved." All people. "And to come to know the truth fully." Sabi ni Paul kay Timothy. He wants all people to be saved. Amen. Ang gusto ng Diyos ay lahat ay maligtas. Ay paano mangyayari yan kung ang mga church leaders lang ang gagawa niyan? Ang gagawa ng evangelism? Hindi mangyayari yan kung yung mga church leaders lang ang lalabas at mag-evangelize. Everyone must go and evangelize. Tingnan natin yung mga ginawa ng mga church members. Dati, makikita natin yung mga ginawa nila dito sa na-record dito sa Bible. Titingnan natin. The Apostle Paul spends time instructing the early church about the desperate need for evangelism, so all can be saved. Sabi kasi ni Apostle Paul sa Romans chapter 10 verse 14, "How then can they call on the one they have not believed in?" Paano sila tumawag doon sa dapat tawagan nila upang sila ay maligtas na hindi pa nila pinanampalatayanan? Hindi sila makakatawag dahil wala pa silang panampalataya. At pagkatapos, next question ni Paul, "And how can they believe on the one of whom they have not heard?" Paano sila mananampalataya kung hindi pa nila napakinggan, hindi nila narinig yung balita patungkol sa
kaligtasan, paano sila mananampalataya? Yan ang tanong ni Paul. At ikatatlong tanong niya, how can they hear without someone preaching to them? So, they cannot hear without someone preaching to them. They cannot hear without someone communicating the message of salvation to them. So, if they cannot hear, they cannot believe on the one whom they have not heard. And because they cannot believe, they cannot call on the one they have not believed in. So ang kailangan na gagawin ng mga nakatanggap kay Jesus bilang Savior and Lord nila, dapat magkaroon sila ng time na iparinig sa iba itong message of salvation through Jesus Christ. Dapat lahat tayo ay mag-i-evangelize. Amen. We must all evangelize. Those who have received salvation through Jesus Christ have a responsibility to share it to others, just like they received it from others. Di ba? Naligtas ako, hindi sa sarili ko, kundi merong nag-share sa akin. Yung mga parents ko, nag-share sa akin patungkol kay Jesus. Yung uncle ko, yung mga auntie ko, yung iba pang tao. Dapat hindi mag-stop sa akin yung message of evangelization, message of salvation. Dapat sa aking time ay i-share ko rin sa iba. Amen. Baka yung iba sabi na wala naman nag-share sa akin, nagbasa lang ako ng Bible at natanggap ko yung katotohanan. Siyempre, may Bible kang binasa dahil mayroong nagpa-print niyan. Marami akong testimonies na narinig patungkol sa mga taong nakatanggap kay Jesus sa pagbasa lang ng mga Bible. Lalo na sa mga hotels, sa mga hotel rooms, mayroong mga Gideon Bibles na inilalagay sila sa mga hotel. Yung iba ay nagbasa talaga ng Bible at naintindihan nila ang paraan ng kaligtasan. Pero may nagbigay niyan, may naglagay diyan. At yung mga naglagay diyan ay may puso, may desire na ang makabasa ay maligtas. Magkakaroon ng relationship sa Panginoon. So, hindi natin maririnig, hindi natin matatanggap ang message ng salvation kung walang taong nagparinig sa atin, walang nag-share sa atin. Dito sa Book of Acts, maraming instances dito na makikita natin yung mga believers ang naghumayo upang sabi dito ang word na ginamit ay scatter. Na-scatter kasi sila. And they spread the word. Sabi dito sa Acts chapter 8 verse 4. Nakita niyo yan? The believers who were scattered dahil sa persecution, na-scattered sila dahil sa persecution, went from place to place. Hindi lang sa isang place, kundi sa iba pa, where they spread the word. The believers yan. Hindi yan mga leaders ng church, hindi yan mga apostles, hindi yan mga elders, hindi mga deacons ng church, mga normal na mga believers.
Amen. They spread the word. Dahil alam nila kung paano i-share sa iba ang message ng kaligtasan. So, kahit yung pinanggalingan nila, ang totoo niyan ay nag-scatter sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Pinersecute sila, iniwanan nila yung mga pamamahay nila, yung mga properties nila, at umalis sila dahil sa persecution. Nagpunta sa ibang mga lugar doon na tumira. Pero doon ay they spread the gospel na naman. They spread the word na naman. Kahit mayroong mga persecution, they were not stopped. They were not hindered to spread the word. So ayan, sa Acts chapter 8 yan. Sa Acts chapter 11, the believers were scattered by the persecution that began when Stephen was killed. Some of them went as far as Phoenicia. Grabe ang layo ng mga lugar na pinuntahan nila. Cyprus, ang Cyprus ay isang isang island. And Antioch, o mga believers napunta sa Antioch, at in these places, but only to Jews. Ay, mga Jews lang pinag-share nila ng Word of God. Pero sa Antioch yan, sa Antioch, alam nyo, isang malaking church ang na-establish dyan sa Antioch, at hindi mga apostles ang nag-establish niyan. Isang missionary sending church yan. Diyan nang galing si Apostle Paul. Diyan siya inisend sa kanyang mga missionary journeys galing sa Antioch church na yan. Just imagine, hindi nga mga apostles ang nag-establish ng church na yan. Mga members lang ng church. Sa Acts chapter 11, sa verse 20, some of these believers were men from Cyprus and Cyrene. When these men came to Antioch, they began speaking to the people who were not Jews. Merong mga group ng mga believers na yung in-evangelize nila ay mga Jews. Meron ding mga group ng mga believers na ang evangelism nila ay para sa mga Gentiles, people who were not Jews. They told them the good news about the Lord Jesus. Believers. Amen. So nakarinig ang lahat. Ang mga Jews nakarinig. Ang mga Gentiles nakarinig. At lumaki ang church dyan sa Antioch, isang place na mga 100 o 200 kilometers from Jerusalem. At ito ang maganda, at ito ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Sa verse 21, tingnan nyo. The Lord was helping these men, and a large number of people believed and decided to follow the Lord. The Lord was helping these men. Pag lumabas tayo at mag-evangelize, we need to believe that God will help us. Amen. We need to believe that God will provide us with wisdom, will provide us with understanding, with knowledge, sa pag-spread ng word of salvation through Jesus Christ sa ibang mga tao na kailangang makarinig. And the Lord was helping these men, sabi dito sa Bible. And a large number of people believed and decided to follow the Lord. Ito yung bagay na kailangang mangyari din sa atin. Mga believers ay lumalabas upang spread ang good news about the Lord Jesus.
Amen. Hindi lang mga leaders, kundi mga members, mga believers, mga members ng church. Hallelujah. And let us expect, let us believe, let us have faith for the Lord's help. Nakagaya dito ng nangyari sa mga nag-i-evangelize. The Lord was helping this man. Sabi kasi ni Jesus, sa pagbigay niya ng Great Commission, and I will be with you. Sabi niya, go and make disciples of all nations. At ang promise niya, I will be with you. Kung hindi naman tayo mag-go, hindi mangyayari yung promise niya na He will be with us. We will not see His working with us. We will not see His hand. We will not see His power working with us. Dahil hindi naman tayo lumabas. But when we go out and tell others about the salvation through Jesus Christ, He helps us. He enables us. And we will be able to see the power of God working with us. Amen. Sinabi ko na ito sa nung una pa, pero gusto kong sabihin sa inyo muli. Jesus Christ could not entrust this work of evangelization to the government of nations. Hindi niya ito ma-entrust sa government natin. Kahit anong government, kahit anong nation. Hindi niya ito ma-entrust sa mga social organizations or sa mga religious sects. Kagaya ng Assemblies of God. Hindi. He entrusted this work to His church. Amen. Kahit hindi tayo Assemblies of God, pwede pa rin tayong mag-evangelize. Mabuti na lang at mayroong Assemblies of God na ayos yung order, na ayos yung pagka-organize ng ating mga gawain at tinutulungan tayo sa pag-evangelize natin. This work is not just for church leaders but for everyone. Amen. So if you have received salvation, you must also share it to others. Amen. Ano ba tayo dyan? Isa ba tayo? That if we have received salvation, we must also share it to others. Amen. Sa susunod na mga linggo, pag-uusapan natin kung paano mag-evangelize. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay kung ano yung evangelism. Kung ano ba ang evangelism. At kung sino ang dapat mag-evangelize. Sana ang itong mga salita ng Panginoon, makita natin sa Sacred Scriptures, ay magkaroon ng space, lugar sa bawat puso, sa bawat kaisipan, at tanggapin natin ang hamon na ang bawat isa ay mag-evangelize. Amen. Kayo mga young people ang evangelize nyo. Kaming mga old people. Old na ba tayo? May community kami na dapat i-reach. So, ang mga families, bibigyan namin sila ng opportunities din na makarinig ng salita ng Panginoon. Na makarinig ng message ng salvation. It is very important dahil walang iba pa na paraan upang maligtas ang tao. Si Jesus lang. At walang iba na makashare ng gospel na yan, makashare ng message na yan, kundi yung mga naligtas na. Amen. So,
Hindi ito binibigay ng Panginoon sa lahat, sa kahit ano pang mga grupo na wala pa naka-experience ng kaligtasan. Tayo ng mga naligtas at nakatanggap kay Jesus bilang ating Savior and Lord, tayo ang may responsibility na iparinig ito, i-share din sa iba na hindi pa nakaalam nito. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. So, may I request everyone to stand. And I want to give an opportunity to everyone. Baka may kasama tayo dito na hindi pa nakatanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Hindi pa ninyo alam kung paano maligtas. Paano tanggapin si Jesus. At hindi kayo sure kung may eternal life ba kayo. Kagaya ng mga sinasabi dito sa scriptures na binasa natin, maraming mga scriptures. Let us give you an opportunity to accept Jesus Christ as your Savior and Lord. It is through a very simple prayer. It is through a very simple prayer. Communicate with God through a very simple prayer of asking for forgiveness and asking Jesus Christ to be your Lord and Savior. Amen? So, kung mayroon sa atin dito na hindi pa sigurado na naligtas ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ni Jesus Christ, hindi nyo natanggap si Jesus bilang inyong Savior and Lord, just follow me sa isang maikli na prayer at panampalatayanan ninyo na ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin. Amen? Let's pray together. Amen? Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God, hallelujah. We bless your holy name, O Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Heavenly Father, sundin nyo ang panalangin na ito sa inyong sarili. Heavenly Father, I thank you that you sent Jesus Christ to be my Savior and my Lord. Jesus, thank you for coming and dying for my sins. And right now, I accept you as my Savior and Lord. Forgive me of my sins. Cleanse me by your blood. Make me pure and holy in the sight of God. And right now, I entrust my whole life to you as my Savior and Lord. Take full control of my life. I confess that you are my Lord and Savior. And I believe that I have eternal life through you. Thank you for that life that is eternal. Thank you, Heavenly Father, that I can be called one of your children. You have given me the authority to be called your child. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen and amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Let us pray. Father in heaven, we thank you for this opportunity to once again learn your word, study your word, and be a part, and let it be a part of our life. Lord, we pray that it will have its room, its proper place in our hearts and our minds, O Lord, in Jesus' name. We pray that you will bless us. Help us, O Lord God, to grow in your word. Help us to study your word. Help us to be prayerful, to continuously communicate with you. Thank you, Lord, for your blessing upon each one of us. As we are reminded of what is evangelism, and we are reminded also that we are to evangelize. Thank you, Lord, for your blessing. We entrust everything to you, Lord, in Jesus' name. This is our prayer with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, amen.